10:00 na naman at oras na para sa isang kwentong hindi ka patutulugin. Ito ang 10 o'clock stories. Isang ultra-wealthy financier, mga koneksyon sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo, isang pribadong isla na puno ng misteryo, at isang kaso na hanggang ngayon ay puno pa rin ng tanong. Ito ang kwento ni Jeffrey Epstein. Isang lalaking naglakbay mula sa pagiging math teacher patungo sa isa sa pinakamalaking sex trafficking scandals sa modernong kasaysayan. Si Jeffrey Epstein ay isang Amerikanong financier na naging sentro ng isa sa pinakamalaking sex trafficking scandal sa US. Ipinanganak noong 1953 sa New York. Si Epstein hindi galing sa mayaman na pamilya. Sa katunayan nga, noong 1974 hanggang 1976, nagturo si Jeffrey Epstein bilang math teacher sa Dalton School sa New York. Kahit wala siyang formal na degree, napansin ang kanyang talino at confidence. Hindi nagtagal, iniwan niya ang pagtuturo at pumasok sa mundo ng finance. Sa investment bank na Bear Stearns, natutunan niya ang paghawak ng pera ng mayayaman, isang skill na naging pundasyon ng kanyang impluwensya. Isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang pag-angat ay ang bilyonaryong si Leslie Wexner. Si Leslie Wexner ay ang may-ari ng Victoria's Secret. Ito ay brand kilala sa pabango at damit ng babae, specifically lingerie. Ginawa siyang financial manager ni Leslie at pinagkatiwalaan ng napakalaking yaman at assets. Binigyan niya ng godlike power si Epstein sa kanyang finances, mansions, cars, private jets. Dito nagsimulang lumaki ang kanyang pangalan bilang international financier. Sa totoo lang, walang malinaw or clear na source of income si Epstein maliban sa kanyang mga connection sa mga kilala at mayayamang na tao. Fast forward tayo, naging sobrang yaman ni Epstein. Allegedly, nagmamay-ari si Epstein ng isang private island sa Caribbean at tinawag na Little St. James na kilala bilang Perdido Island or PDF Files Island. Sinasabing taon 1990s to 2000s, nakandak ng international sex trafficking ring si Epstein kasama ang kanyang girlfriend na si Ghislaine Maxwell. Ang kanilang operasyon ay parang pyramid scheme. Kukuha sila ng isang minor de edad na batang babae at babayaran nila ito upang mag-recruit ng iba pang mga batang minor. Ang mga nare-recruit ay sinasabing pinagsasamantalahan ni Epstein at ng kanyang mga kilalang kaibigan or mga powerful na tao. Ang scheme na ito ay disguise ng isang massage job na pinapangakuan ang mga nare-recruit na babayaran sila ng malaki. Ang edad ay karaniwang nasa 14 to 17 years old na mga batang babae. Nilalapitan ng kanilang mga biktima sa mga lugar na katulad ng malls at paaralan. Ang operasyon na ito ay hindi lang para sa pleasure. Ayon sa investigasyon, ang buong island ay puno ng recording cameras. Ang goal ay i-blackmail ang mga powerful na tao na nag-avail ng kanyang service sa isla. Sabi na si Epstein ay concierge ng elites. Para mas maintindihan natin ang salitang concierge, halimbawa, tagaplano ng mga bagay-bagay like need ng private planes, siya ang tatawagan. At maghahanda ng mga kailangan ng private party, siya ang mag-aayos para sa mga mayayaman at makapangyarihang tao. Sinasabi rin na si Epstein ay nag-fund ng mga scientist sa Harvard at MIT para magmukha itong isang philanthropist. Once na inaccept mo ang kanyang tulong, hawak ka na niya sa leeg. Kumbaga ba, nakapasok ka na sa kanyang trap, hindi ka na makakatanggi sa kanyang mga hiling. Ang tawag dito ay honeypot strategy. Ginamit niya ito para maprotektahan siya ng mga mayayamang tao. Sa pagpasok ng taong 2008, inaresto si Epstein sa Florida, USA sa kasong may kaugnayan sa prostitusyon ng mga minor. Ngunit dahil sa kanyang mga connections, nakulong lamang siya ng 13 months na tinatawag na sweetheart deal at maaari din siyang lumabas upang makapagtrabaho. Maraming nagsasabi na ang sentensya sa kanya ay napakababa para sa mga buhay na kanyang sinira.
Matapos ang 13 months ay tuluyan ngang nakalaya si Epstein at sinasabi na si Epstein ay bumalik sa kanyang operasyon. 2015 to 2018, muling pagbukas ng isyo ng kaugnayan ni Epstein sa kaso ng sex trafficking. Maraming lumantad na biktima at dahil dito, lumakas ang public pressure para muling imbestigahan si Epstein. Taong 2019 ay muli siyang naaresto dahil sa kasong federal sex trafficking. Natagpuan sa bahay niya ang libo-libong larawan ng mga minor de edad ayon sa ulat. Bago pa man lumabas ang kanyang hatol ay natagpuan siya sa kanyang selda na wala ng buhay noong Agosto ng taong 2019. Official ruling ay suicide. Ngunit ito ay isang palaisipan sa karamihan. Ayon sa investigasyon, mayroon 2 kamera sa kanyang selda. Ngunit nang araw na siya ay namatay, ay bigla na lamang hindi gumana ang mga ito. Ang mga bantay niya sa selda na dapat siya i-check every 30 minutes ay sinasabing nakatulog ng araw na iyon. Bago pa ang araw ng kanyang kamatayan ay inialis ang kanyang mga kasamang preso sa selda. Ito ang mga dahilan kung bakit may agam-agam sa isipan ng mga tao na kung siya ba ay talagang nagpatiwakal o tuluyang pinatahimik. Mayroon din na lumalabas na conspiracy na siya ay buhay pa at itinatago lamang na malalaking tao. Habang ang kanyang girlfriend na sinasabing kanang kamay niya sa mga iligal na operasyon ay nahatulang makulong ng 20 years. As of recording, ay binubuno nito ang kanyang parusa sa US Federal Prison. Ang kilala ngayon na Epstein Files ay inilabas sa publiko ng Department of Justice ng US dahil sa Transparency Act. Naglalaman ito ng mga videos, emails, files, images na sinusuri ngayon ng mga otoridad. More than 3 million page document, 2,000 videos, 180,000 images ang initial na inilabas ng DOJ. Para sa kapakanan at kaalaman ng lahat ay mainam na puntahan lamang ang mga verified sites para makaiwas sa fake news. Ilalagay ko rin ang mga sites sa description na pwede nyong bisitahin. Sa pagsuri sa mga files, may mga bank records na nagpapakita na may mga malalaking companies na nagpa-fund sa mga operation ni Epstein. May mga larawan at videos na naglalaman na kasama ni Epstein ang ilan sa mga sikat at makapangyarihang tao. Ang mga pangalan sa Epstein Files ay hindi otomatikong nangangahulugan na guilty sila. Marami sa kanila ay nasa contact book lang, kasama sa flight logs, nakasama sa events, nabanggit lang sa testimonya o kaso, ilan lang ang nahatulan o napatunayang may krimen. Ilan sa mga sikat na taong nabanggit sa Epstein Files based sa unsealed court docs, flight logs, contact book at media reports. Para sa politiko and royalty, Prince Andrew na parte ng UK royal family, Bill Clinton, former US President, Donald Trump, current US President, and Hillary Clinton. Sa Hollywood naman, nabanggit sila Leonardo DiCaprio, Michael Jackson. Isa sa sikat na scientist ay si Stephen Hawking. Para sa mga taong may kaugnayan sa business o sikat na mga tao sa larangan ng business, isa na rito si Bill Gates at si Elon Musk. At marami pang ibang personalidad. Lahat sila ay pinabubulaanan ang kaugnayan sa mga operation ni Epstein. Halimbawa na lamang ang panayam ni Donald Trump. Sinabi ni Trump na ang kontrobersya tungkol sa Epstein Files ay ginagamit ng mga kalaban sa politiko, lalo na ng mga demokrata, para i-divert ang atensyon mula sa iba pang isyu at tagumpay ng kanyang partidong Republikano. Tinutukoy niya itong isang hoax o gawa-gawang kwento upang siraan siya. Hindi lahat ng pangalan ay sangkot sa krimen, ang iba ay iniimbestigahan kung talaga bang may kaugnayan ng mga ito sa operation ni Epstein. Inihayag niya na maraming kilalang tao ang nakasama noon ni Epstein sa mga social event at hindi ito nangangahulugang may kasalanan silang ginawa. Ayon sa kanya, everybody was friendly with this guy. Ibig sabihin, maraming nag-socialize kay Epstein dati at hindi dapat ito agad-agad ikabit sa krimen. Isa pa sa matunog na pangalan ay si Prince Andrew ay naging sentro ng malalang kontrobersya dahil sa kanyang kaugnayan kay Jeffrey Epstein.
isang kilalang sex offender. Lalong gumulo ang kanyang mundo nang may isang babaeng nag-akusa sa kanya ng SA noong siya ay minor de edad. Ang babaeng ito ay si Virginia Giuffre. Si Giuffre ay napaulat na namatay noong 2025 na ayon sa pamilya ay winakasan nito ang kanyang buhay na lalo pang nagpasidhi sa buong kontrobersya. Taong 2022, si Andrew ay nakipag-ayos sa isang civil lawsuit ni Giuffre sa US na nagtapos sa isang out-of-court settlement kung saan siya ay nagbayad para wakasan ng kaso. Hindi siya umamin ng kasalanan pero nagbigay siya ng malaking donasyon sa charity at sinabi niyang nagsisisi siya sa kanyang koneksyon kay Epstein. Ang eskandalo at backlash ay nagdulot ng pagkawala niya ng maraming royal roles at titles. Noong Oktubre 2025, inalis sa kanya ang titulo ng Duke of York at iba pang honors. Kaya ngayon siya ay kilala bilang Andrew Mountbatten Windsor at hindi na aktibong miyembro ng royal family. Sa 2026, may bagong police assessment ukol sa posibleng paglabag niya sa public office dahil sa umano'y pagpapadala ng sensitibong trade documents kay Epstein noong pang 2010 to 2011. Hindi pa siya formal na nasasakdal pero sinusuri na ng Thames Valley Police ang reklamo. Ipinahayag ni King Charles ang kanyang pagkabalisa at pagnanais na makipagtulungan sa investigasyon. Si Prince William at Catherine ay nagpakita rin ng suporta sa mga biktima ng pang-aabuso habang iniiwasan ang usapin ni Andrew. Kasunod ng lahat ng ito, lumayo si Andrew mula sa kanyang dating tahanan sa Windsor at lumipat sa mas tahimik na lugar sa Sandringham State sa UK. Ito ay tinuturing ng marami bilang pag-urong mula sa buhay pampubliko dahil sa iskandalo. Aking muling uulitin na mga taong nabanggit ay hindi pa napapatunayan na nagkasala, maliban sa dalawang ito na may confirmed legal conviction. Una si Ghislaine Maxwell, convicted sex trafficker na girlfriend ni Epstein, at si Jean-Luc Brunel, alleged co-conspirator at namatay habang naghihintay ng trial. Ang mga speculations na inuugnay kay Epstein. Una na ang sinasabing involvement ni Epstein sa COVID-19. May speculation na si Epstein ang isa sa nagpakalat ng virus na COVID-19. Ating alalahanin na si Epstein ay namatay noong Agosto ng 2019, samantalang unang natuklasan ng COVID noong Disyembre taong 2019 sa Wuhan, China. Isa sa dahilan ng speculation na ito ay ang connection niya kay Bill Gates. May mga speculation theory tungkol sa role ni Bill Gates sa vaccines, ngunit ayon sa verified scientific at legal sources, ang kanyang involvement ay nasa larangan ng philanthropy at funding, hindi paggawa ng virus o kontrol sa bakuna. Pangalawang dahilan pa ay ang hilig ni Epstein sa bioengineering at obsession sa experiment. Kung nakaabot ka hanggang dito, iyong maaalala na banggit ko na si Epstein ay nag-fund ng mga scientist sa Harvard at MIT. Plan ni Epstein na baguhin ang human race. How? Through eugenics, according to eSource, Center for Genetics and Society. Nakalagay dito na si Epstein ay fascinated sa transhumanism and eugenics. Ito ay way na mapaganda ang lahi ng tao. Plano niyang gamitin ang kanyang mansion ranch sa New Mexico para maging baby factory. Buntisin ang 20 kababaihan ng sabay-sabay with his DNA para makagawa ng tinatawag na super race. Isa sa mga rason na masasabi natin kung bakit nag-fund siya ng mga scientist ay para na rin sa kanyang visions. According sa email na nakita sa kanyang files, malinaw na binablackmail ni Epstein si Bill Gates dahil sa alleged affair nito sa isang Russian na si Mila Antonova at hindi dahil sa COVID-19. Base sa mga data at factual na ating nakuha, ay hindi sapat na sabihin na may involvement ang dalawa sa pagkalat ng COVID-19. As of now, kinikilala na ang pinanggalingan ng COVID-19 mula sa paniki na nag-transmit sa tao. Unang case nito ay naitala sa Wuhan, China noong Disyembre 2019. Pangalawang speculation ay ang involvement ni Epstein sa World War III.
May speculation na si Epstein ay asset ng Mossad. Ang Mossad ay National Intelligence Agency ng Israel. At sinasabi rin asset ng CIA or Central Intelligence Agency ng US. These theories are all unverified. Hindi pa napatunayan. Kinukuhanan ni Epstein ng videos at larawan ang kilalang tao o ang mga kilalang tao katulad ng mga prinsipe, businessmen, politicians habang may hindi ginagawang hindi maganda sa kanyang island. Nagagamitin niya bilang pang-blackmail. Ang tawag sa mga ito ay compromat o compromising material. Ito ang mga rason kung bakit ini-involve si Epstein sa global issues. Isa sa matunog na speculation ay ang kanta ni Justin Bieber na Yummy. Ayon sa mga haka-haka, ito raw ay inspired sa Epstein Island. Sa paglabas ng kantang Yummy, sinasabing ginamit ni Justin Bieber ang baby pics para ipromote ang kanyang kanta. Makikita rin sa music video na ang mga entertainer ay mga bata at ang mga kumakain o pinagsisilbihan ay mga mayayaman at may edad na mga tao. At meron din na batang larawan niya sa plato na may nakalagay na yummy. Balikan natin ang mga natuklasan sa files na nakuha ng Department of Justice ng US. Sa emails may mga salita ng pagkain. Ito ay ang pizza, hotdog, pasta, cheese, ice cream, walnut, sauce, map. May speculation theory tungkol sa food codes, ngunit walang matibay na ebidensya o legal na basis. Maraming eksperto ang nagsasabing normal lang ang context ng emails. Ano ang totoo? May leaked emails na naglalaman ng food words. May mga taong nag-interpret nito bilang codes. Pero walang korte o official investigation na nag-confirm na coded language yun. Hindi ito napatunayan sa Epstein trial or sa Maxwell conviction. Ang isa pang speculation ay ang cannibalism. Taong 2009, may isang Mexican model na si Gabriela Rico Jimenez na nakuhanan ng video na nagwawala sa isang lobby ng hotel sa Mexico. Nagsisigaw ito na may napuntahan raw ito na isang party na kung saan ang mga elites o mayayamang tao ay nagsasagawa ng cannibalism at SA sa mga bata. Inaresto si Gabriela ng mga pulis. Ayon sa authorities, ang action ni Gabriela ay action ng taong may psychological problem. Up to this date, walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Siya ay naglaho kasabay ng issue. Muling nabuhay ang kaso noong unang bahagi ng 2026 matapos ilabas ng US Department of Justice ang mga bagong dokumentong kaugnay ng kaso ni Jeffrey Epstein. Muling nabigyan ng pansin ng video noong 2009 dahil sa pagkakatulad ng kanyang mga pahayag sa mga hindi napapatunayang aligasyon ng elite cannibalism na iniuugnay sa konteksto ng investigasyon kay Epstein. May mga naglabasan na nagpapakita ng mga imahe na hindi ka nais-nais na sinasabi na may naganap na cannibalism sa island ni Epstein. As of now, wala pang malinaw na explanation tungkol dito kung ito ba ay totoo. Ang DOJ ng United States ay patuloy pa rin sa investigasyon. Jeffrey Epstein at ang Pilipinas. Kagaya ng ibang mga bansa na nabanggit sa Epstein files, isa ang Pilipinas dito. Ayon sa speculation, nag-hire daw si Epstein ng team sa Pinas upang linisin ang kanyang pangalan noong 2010. 1,073 times lumabas ang salitang Philippines. 126 times ang salitang Filipino na beses na nabanggit. Ayon sa latest news, naghain ng Makabayan Block ng House Resolution number 762 na naglalayo na imbestigahan ang lawak at itinagal ng operasyon ni Epstein sa Pilipinas. At kung may mga Pilipino o agency provider na nagtrabaho para sa kanya. May mga netizen naman na iniuugnay si Epstein sa kaso ng mga puting van na sumikat noon at nagsasabing nangunguha daw ito ng mga bata para ibenta. Ito ay isa lamang haka-haka at walang verified files na nagpapatunay dito. Uulitin ko lamang ang mga verified facts. Walang official Epstein document na nagsasabing sangkot ang Pilipinas bilang bansa. Walang Philippine government figure na legally convicted sa Epstein case.
Walang Philippine Epstein list na confirmed ng korte. Nasa ngayon ay patuloy pa rin inaalam kung may kinalaman ba ang Pilipinas at trafficking cases sa ating bansa sa operation ni Epstein. Sa kaso ni Epstein ay mapapatanong na lang tayo na hanggang saan ang kayang gawin ng tao para sa kapangyarihan at pera. Tila nakakatakot ang tao, lalo na kung ito ay nabulag na ng kapangyarihan at karangyaan. Para sa inyo, totoo kaya ang mga nilalaman ng Epstein Files? Maaaring mag-iwan ng opinion sa comment section at story na gusto nyong i-cover ko at huwag din kalimutan i-like, i-subscribe at pindutin ang bell ng channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid sa inyo. Ito ang 10 o'clock stories hanggang sa susunod na 10:00. Maraming salamat po.